Panelo kay Soto, hindi ka abogado, wag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Tindi, no? Ang tsakit. Mariing binatikos ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Mula po to sa Ang Balita ngayon. Kaugnay ng pagtutol nito sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tahasan tinawag ni Panelo na maling pagpasok sa usaping legal ang mga argumento ni Soto at inilarawan ito bilang ignorance overreach. Tila pasaring sa pinupunto ng Senate President. Palagay ko ibig niyang sabihin, ignorance overreach. Hindi ka abogado, huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga, nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Tumigil na kayo. Ang sakit, no? No? Yung isa, si Carlos, Professor Carlos, hindi rin po attorney yun. Oh. Pinashut up ka rin sa usapin ng persona non grata. Ngayon, pinatitigil ka na dahil ignorante ka sa batas. Ng isang abogado dito naman sa impeachment. Ang sakit ng marating mo yung sukdulan. Yan yung problema, yung hindi ka bagay sa posisyon mo, naghangad ka. Wala kang kakayahan sa posisyon mo. Ang dali mong banatan eh, di ba? O ngayon, kaya tingin sa kanya talaga ng mga tao ngayon, bugok talaga. Beng Patrick, thank you very much sa 320 N. Yan. Sabihan mo ng pangit, yan ang weakness ni Llamas. Dito naman kay Tito Soto, ang weakness naman niya, masyado siyang mapagmarunong sa mga wala naman siyang kakayahan. Yan po yung problema ng hindi ka bagay. Hindi ka bagay, nasobrahan ka sa pangangarap. Nadaan mo sa tiyaga pero wala ka namang kakayahan. Lalabas at lalabas po yung kakulangan mo eh. Katulad niyan. Lahat ng tao ngayon, anong tingin kay Tito Soto? Taga One Ball University. Ang lahat ng tao tingin ngayon kay Tito Soto, bugok. Diba? Kasi nga, nakalusot ka na nga bilang Senate President, wag mo nang galingan masyado. Tignan mo si Lito Lapid. Yan talaga halimbawa ko sa inyong lahat eh. Gumaya kayo kay Lito Lapid. No? Nakalusot na nga siya bilang senador. Ano pa ang hangarin ni Lito Lapid? Okay na sa kanya yun. Okay, punta na po tayo rito. Siguro sapat ng pasakalya yan. Dito po tayo sa impeachment. May ano lang po, no? Ang buong akala ko kasi pumasa na siya sa forms and substance. Yung pala forms pa lang po pala. Okay. Ito po yung mga nangyari kanina. Ayan. Key developments from the hearing. Naipasa po ng committee yung dalawang impeachment complaint laban kay BBM sa mga botong 46-1 yung kay Andre De Jesus at sa boto naman po 35 none and 1 abstention. Dito naman po sa impeachment na ipinasa ng Makabayan o in-endorse ng Makabayan Black na pinamunuan po ni Lisa Masa, Teodoro Casino at Nery Colmenares. Yan, 35-9 at may isang abstention. Okay. Naganap din po kanina yung walkout ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Dahil pinoprotesta niya at kino-question niya yung legitimacy ng complaints as taxpayers at saka dinidispute niya yung sufficiency in form ruling for the second complaint. Ayan. So dahil natalo siya, nag-walkout. Alam mo, Abante,
Yan ang problema sa mga may mga diktador eh. Ayaw na nakokontra. Pag nakontra, walk out agad, di ba? Yung mga mahilig mag-walk out, walang kakayahan yan na makipagdebate. Kasi yun lang yung ano mo eh. Ayaw nilang sumunod sa'yo, natalo ka. Bakit ka mag-walk out? Ganun talaga. Kaya yan, hindi po sanay na makipagdebate ang tao na yan. Sanay po yan na dinidikta niya yung gusto niyang gawin. Oh. Kaya po wala nangyari sa mga pahiring nila. Paano? Bawal mo silang kontrahin. Pag kinontra mo sila, contempt ka agad. Yan ang hindi niya pwedeng i-contempt yung kanyang yung mga testigo, pwede niyang i-contempt. Pero ito, mga kasamahan niya to, hindi niya pwedeng i-contempt. Kaya, walk out. Okay, ililinaw natin. Mukhang mali yung pag-intindi ko kanina sa balita kasi hindi ko ito napanood. Ngayon lang ako nag-review talaga ng balita dahil masama po pakiramdam ko. Okay. So, ang pinagbotohan po kanina, yun pong approve for form. Yung forma, yung ibig sabihin, tama yung mga pirma, tama yung pagkakasulat. May mga legal forms po kasi hindi po pwede na mag-impeach ka na may sarili kang forma. Na sumulat kamay ka lang o tinype mo lang yung sulat mo. Kinakailangan po yun. Kung ano yung hinihiling ng batas na forma, yun lang po pala yung pinagbotohan nila. Bukas pa po yung substance. Kaya pinipilit ko tong sufficient in substance. Bukas po magkakalaman, bukas po nila ibabasura. Bukas po nila ibabasura yan. O, paano po ba yung sufficient in substance? Bago tayo po muna, eto po na. Kinakailangan, may mga facts po sila. Ayan. Na yung mga binibintang nila ay dapat impeachable offense. Kasi dinefine na po yung impeachable offense eh. Meron na pong constitutional grounds for impeachment. Halimbawa, ito po yung mga constitutional grounds for impeachment. Ito po yung mga articles o grounds for impeachment. Una, betrayal of public trust. Yan. Ikalawa, culpable violation of Constitution. Ikatlo, high crimes, committed high crimes. O, yan po. So, may mga definition na po yan. Kung ano yung mga high crimes, kung ano yung culpable violation of the Constitution. At pero ang parang mahirap i-define yung public trust, no? Yung nilabag mo yung betrayal of public trust. Ayan. Kasi masyadong malawak yung betrayal of public trust. So, pag substance naman po, ang titignan naman nila, hindi yung pagkakasulat. Kung hindi, sa mga nabanggit po na impeachment, na pwedeng ikaso sa'yo sa impeachment, naroon ba yung mga ikinakaso sa'yo? Kaya nga po sa substance, malabo po yung, yung impeachment nila kay BP Sara. Kasi, ano ba kinaso nila kay BP Sara? Hindi pinaliwanag yung confidential fund. Wala naman po yun sa impeachment eh. Kinakailangan high crimes, culpable violation of Constitution. Ano po yung Constitution? Ano pong provision ng Constitution yung nilabag? So ilalagay nyo yun. At ang bago po, kaya sila umaangal dito dahil pinahirapan daw, sabi ni Ignoranteng Soto. Yung bago po doon, kinakailangan meron ka ng ebidensya agad. Dati kasi nalusutan nila yung kay Corona, walang ebidensya, doon na sila naghanap sa impeachment trial na mismo. Okay. So bukas pa po yun. Ngayon, meron din nagpasa, ngayon ding araw, nagpasa rin po ng impeachment complaint laban na kay BP Sara. So may usapin na agad. Aminado nga si Luis Tro na pati ko nalito eh, sabi niya. Kasi alam natin lahat, February 6 pa pwedeng magpasa ng impeachment laban kay BP Sara. Nagmamadali itong makabayan. Alam nyo, sa tingin ko dyan,
Gimmick lang na makabayan yan para dahil wala naman talaga silang kasong matibay na kaso eh. Kaya i-dismiss yan, di ba? Ganun, tapos aangal na lang sila, dadaanin na lang nila. Bakit dinismiss lang din? Bakit? Mga ganun yan eh. Okay, anyway, kung ano man yung purpose nila. Kasi pwede ka naman maghintay ng asais, di ba? Wala na sanang usapin. Tingin ko sinasadya nila na unahan yung asais para may question. Alam niyo yun? I-dismiss man sila, ang ikakatwira nila, tineknikal lang kami.